Binisita naman po ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta na nanatili pa rin po sa PNP General Hospital. Nasa pagmumutom pa rin po ang senador dahil po sa alta presyon at pananakit po ng dibdib. Narito po ang report ng ating kasamang si Camille Samonte. Nananatili pa rin si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa hypertension at umano'y pananakit ng dibdib. Kasunod yan ang pag-aresto sa kanya para sa kasong plunder. Nagugat ang kaso sa 75 million pesos na campaign donation na hindi dineklara ng senador sa kanyang salin at sose. Maaari raw manatili ang senador sa ospital hanggang bukas dahil under monitoring pa ang kalagayan nito. Sa ngayon po, pwede po nating masabing stable, pero according po dun, considering po yung age niya at saka po yung mga symptoms po niya ngayon and kahapon previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring pa po yung patient po ngayon kasi hindi po natin alam kung yung hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa ngayon. Oras sa payagan ng doktor ng PNP General Hospital na makalabas si Marcoleta, dadalhin siya muli sa Sandigan Bayan para iproseso ang return of warrant. Pagkatapos niyan ay saka lamang ilalabas ng korte ang commitment order para dalhin siya sa New Quezon City Jail kung saan siya ikukulong. Nauna nang dinala roon ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, hindi raw masisiguro na magkakasama sa iisang selda ang mga akusado. Depende po kasi yan sa availability ng selda, sir. No? So kung may dumarating, nilalagyan lang pinupunuan. Ang process is kung sino yung kasabay mong dinala, together with other police stations, yun yung kasama nila doon. May kahalo? Yes, definitely. Bawal po ang mag-isa unless we have a security reason for that. Handa naman daw sila i-handle ang kalagayan ni Marcoleta sa kabila ng edad at kalusugan nito. Yan ay lalo't may infirmary naman ang detention facility. May mga senior citizen din tayong nakakulong na mga ibang PDL. Meron din tayong mga PDL na may sakit, may comorbidities na kailangan tutukan ng mga nurses and doctors natin. In that facility sa Payatas, dahil bagong tayo, moderno na pag-isipan ng disenyo, wala pang pinal na petsa kung kailan gagawin ang arraignment o pagbasa ng sakdal kina Marcoleta at mga kapwa-akusado nito. Posible na talakayin muna ng korte ang inihain nilang motion na ipabasura ang kasong plunder bago ang arraignment. Binisita naman ni Vice President Sara Duterte sa Marcoleta kaninang umaga. Ayon sa PNP Health Service, bandang 7:30 ng umaga dumalaw ang bise. Nasa 1 oras ding nag-usap ang dalawa. Walang impormasyon kung ano ang napag-usapan nila. Matatanda ang unang hiniling ng Defense Counsel ni Marcoleta na wag muna iparesto ang senador para makadalo sana sa impeachment trial ng bise. Pero iginiit ng mga mahistrado na kailangan nilang sundin ang legal na proseso at hindi sila kasali sa usaping politika ng impeachment. Kahapon nanawagan din si Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagan na makalahok sa trial sina Marcoleta at ang nakakulong din na si Senator Jinggoy Estrada. Pero para naman kay Akbayan Party List Percy Sandanya, isang kalokohan ang gustong mangyari ni Senador Cayetano. Wala raw kredibilidad na maging judge ang mga mismong lumalabag sa batas. Tanong pa ni Sandanya, magsusuot ba sila ng uniforme ng kulungan o robe sa mga senator judges? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa